Isang dambuhalang puting halimaw na kahawig ng leon ang humalaklak ng malakas. Hinawakan ni Sorayang ang kanyang tiyan dahil sa tindi ng sakit na naramdaman, inamin niya sa sarili na napakalakas ng tama na natanggap niya at kung mauulit pa iyon, baka hindi na niya ito makayanan at doon na magwawakas ang kanyang buhay. Hinawi niya ang kanyang damit upang ilantad ang kanyang matipunong katawan, buong tapang niyang hinamon ang kalaban, sinabi niyang naranasan na niyang talunin ang iba't ibang uri ng halimaw at walang dahilan para hindi niya magawa iyon sa harap niya ngayon. Kumislap at umilo sa pulang enerhiya ang kamao ni Sorayang habang inihahanda ang kanyang atake. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon dahil sa enerhiyang nakuha niya mula sa spiritual bamboo, hindi ganap na nagiging demonic energy ang kanyang lakas, dahil dito, humihina ang bisa ng kanyang mga demonic arts at hindi niya magamit ng buong husay ang kanyang kapangyarihan. Biglang sumugod ang dalawang nilalang na tila malalaking snow leopard, ang pinakamalaki sa mga ito ay nagpakita ng matatalim na ngipin at handang-handa ng lumapa. Pawisan at nababahalang napagtanto ni Sorayang na patuloy lang dumarami ang mga kalaban, dagdag pa sa problema, naubos na ang kanyang gamot kaya hindi niya magamit ang kanyang stealth arts upang magtago. Agad na nakipagbuno si Sorayang sa dambuhalang nilalang, mabilis siyang umilag at umiwas habang nagpupumiglas laban sa lakas ng kalaban. Sa gitna ng laban, napansin niyang may sugat na pala siya at may dugo sa kanyang likuran, lalo siyang nataranta ng marealisang may mga umaatake rin pala mula sa kanyang likuran. Napadaing siya sa sakit at puwersa, ngunit nanatiling matigas ang kanyang mukha, napagtanto niya na bagamat umaatake lamang ang mga ito base sa likas na instinkto, ang lakas na taglay nila ay kapantay na ng isang tunay na peak master. Kitang-kita ang likuran ni Sorayang na puno ng dugo at malalalim na sugat, alam niyang delikado ang kanyang kalagayan at baka hindi na siya makaraos kung hahayaang tumagal pa ang laban. Biglang sumugod muli ang isang snow leopard at hindi siya binibigyan ng kahit sandaling oras para makahinga at makapag-isip. Buong lakas niyang sinuntok ang halimaw dahilan upang damyugo ang bibig nito at mapaurong. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang dahil sa matinding alerto, may naramdaman siyang panganib na paparating mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang kumilos at sinuntok ang halimaw, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya papayag na tamaan ulit. Bumagsak ang isa pang halimaw sa lupa habang dumadaloy ang dugo matapos ang kanyang matagumpay na atake. Nakatayo si Sorayang na nakakuyom ang mga kamao, napagtanto niyang hindi praktikal na patumbahin niya ang mga ito ng paisa-isa hanggang sa mawalan sila ng malay. Ramdam na ramdam niya ang pagod at pangamba, alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang ganitong paraan ng pakikipaglaban, walang katapusan ang gulo at mauubos lang siya. Lalong bumigat ang sitwasyon ng mapagtanto niyang napapaligiran na siya ng napakaraming snow leopard na sabay-sabay na umuungol at handang sumugod. Tinitigan niya ang pinakamalaki at pinakamalakas sa mga ito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito ng buong tapang. Seryoso at puno ng poot ang mukha ni Sorayang, nagniningning ang kanyang mga mata sa pulang enerhiya at ramdam ang init na bumabalot sa kanya, napagdesisyonan niyang walang saysay ang labanan sila ng paisa-isa, kailangan niyang harapin silang lahat ng sabay-sabay para matapos na agad. Buong tapang siyang sumugod habang pinalilibutan ng matinding pulang liwanag, hinamon niya ang lahat at sinabing lilipulin niya silang lahat, mga walang kwentang nilalang man sila. Kumikinang at handa nang sumabog ang lakas mula sa kanyang kamao, isinigaw niya ang pangalan ng kanyang pinakamalakas na teknik, Explosive Mountain Blast. Isang dambuhalang pagsabog ng pulang enerhiya ang sumabog mula sa kanya, tinamaan nito ang lahat ng snow leopard sa paligid at napalipad sila palayo dahil sa tindi ng impact. Isa sa mga halimaw na nakanganga sa sakit at gulat sa gitna ng nagngangalit na pulang enerhiya. Isa-isang bumagsak at nakahandusay sa lupa ang mga snow leopard, pawang duguan at talunan matapos ang atake. Ang buong paligid ay nabalot ng napakalakas na pagsabog at usok. Samantala, si Dongpil ay nakatayo sa labas ng isang sinaunang templo, hingal na hingal siya sa matinding pagod sa kanyang itsura habang lumilipad ang alikabok sa paligid. Dahan-dahan siyang luhod siya sa lupa dahil sa panghihina, naramdaman niyang nakahinga na rin siya ng maluwag at sa wakas ay nakaligtas at nakaalis na siya sa panganib. Subalit biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasinggal nang may napansin at naramdaman siyang kakaiba. Tinignan niya ang kanyang napansin pagsabog sa malayo habang nagtataka sa nangyari. Tumingon siya sa malaking gate na kanyang nilabasan, ramdam at nakikita niya ang matinding pagyanig na nagmumula sa loob ng gubat. Muling ibinauling niya ang tingin sa maliit na Soro at dahan-dahan niyang inilagay sa lupa. Nakayuko siyang nakatingin sa Soro at tila naguguluhan, isang tanong ang biglang pumasok sa isip niya, kung ang nilalang na ito ba ay may kinalaman sa kanyang young lord. Seryoso at puno ng pag-aalala ang mukha ni Dongpil habang inaalala ang nangyayari sa loob at kung ano na ang kalagayan ni Sorayang. Umupo ang maliit na Soro sa lupa at tila nag-iisip at nakikinig din sa kanya. Nagniningning na mga mata ng Soro tila puno ng misteryo at katalinuhan.
Lumipas ang oras at gabi na ngunit nasa gitna pa rin si Sorayang ng kawayanan sa ilalim ng liwanag ng buwan, hilo at litong-lito na siya kung saan ang tamang daan palabas. Napagtanto niyang parang umiikot lang siya at parang bumabalik lang siya sa pinanggalingan niya, inisip niyang baka dahil lang ito sa sobrang panghihina at bagal ng kanyang kilos. Samantala, si Sorayang ay dahan-daang niyang pinunasan ang kanyang mukha at halatang hirap na hirap gumalaw, matapos gamitin ng sobrang lakas na teknik, pakiramdam niya ay binibigatan ang kanyang mga binti na tila may libu-libong toneladang bigat. Hingal na hingal si Sorayang at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, alam niyang kailangan niyang makaalis sa lugar na iyon ng mabilisan, dahil kung hindi ay baka may masalubong pa siyang ibang halimaw na lalong magpapahamak sa kanya. Idinikit niya ang kanyang kamay sa isang puno ng kawayan upang maramdaman at masuri ito. Nagtaka siya nang mapaansing kakaiba ang tekstura nito, wala man lang itong kahit kaunting basa at hamog. Lalo siyang nabigla nang lumingon at tumingin sa paligid, napagtantong niyang tuyo at tila walang buhay ang lahat ng kawayan sa kanyang kinalalagyan. Puno ng pagtataka at pangamba ang kanyang mukha, napagtanto niyang eksaktong eksena ito tulad sa daanan papunta sa pinakaloob na bahagi ng gubat, naalala pa niyang may mga bangkay ng halimaw dito kanina. Sa halip na daan, isang dambuhalang pulang ahas ang nasa likuran niya, habang iniisip kung hindi ba ito ang daan na pinanggalingan niya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla sa kanyang nakita. Nagniningning na mga mata at matatalim na ngipin ng ahas na handa na agad sumugod at lumapa. Bigla itong inatake si Sorayang, hindi siya makapaniwala, nakilala niya ang nilalang bilang ang Sundered Serpent na nakita niya palang kanina. Mahigpit na nakapulupot ang katawan ng ahas sa braso ni Sorayang habang pilit niyang itinutulak palayo ang ulo nito. Ang tindi ng higpit ng ahas at ang matinding paghihirap ni Sorayang upang makawala. Namumula ang mukha niya sa puwersa at pawisan na rin, napadaing siya, inisip na baka maputol pa ang kanyang mga braso dahil sa higpit nito. Nagtaka siya nang mapaansing unti-unti nang nasesire at kinakalawang ang kanyang espada dahil sa dumi at laso ng ahas, inis na inis siya dahil mamahalin at maganda pa naman ang kanyang sandata. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawang abutan at gapangin siya ng ahas ng ganoon kabilis. Sa harap ng nakakatakot na bibig ng halimaw, naalala niya na ang Sundered Serpent pala ang kilalang sanhi ng tagtuyot, naintindihan niya kung bakit tuyo ang lahat ng kawayan sa paligid, aminado rin siya na mas malakas pala talaga ang ahas na ito kaysa sa mga nakalaban niya kanina. Dahil sa lakas ng puwersa, napatihaya at bumagsak si Sorayang sa lupa habang patuloy na hinihila at sinisikipan ng ahas. Labis siyang natakot at gulat ng ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ng ahas sa kanya, sigaw niya rito na lumayo at huwag siyang lapitan. Galit at pilit na pumupumiglas si Sorayang, ngunit wala siyang magawa dahil nakatali at nakaposas ang kanyang mga kamay. Sa huli, ibinuka ng ahas ang napakalaki at nakakatakot nitong bibig, handa na siyang lamunin ng buo. Nakahiga si Sorayang at akmang lalamunin na ng dambuhalang ahas nang biglang may matulis na bagay na tumusok sa ulo nito. Si Dongpil pala ang dumating, nakatayo siya sa likod ng ahas habang ang espada niya ay nakabaon ng malalim sa bunganga nito, agad niyang tinanong kung ayos lang ba ang kanyang Panginoon. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Dongpil habang tinatawag ang pangalan niya. Mabilis na binawi ni Dongpil ang kanyang sandata at pinagpag niya ang ahas palayo. Bumagsak at nanigas na ang ulo ng Sundered Serpent sa lupa, duguan at talunan. Hingal na lumapit si Dongpil kay Sorayang at tinanong kung kaya na ba nitong tumayo at bumangon. Napangiti ng mapait si Sorayang bilang sagot, tinukoy niya na halos mamatay siya sa gulat at takot nang itarak nito ang espada kanina. Nagkahawak kamay ang dalawa, inis na inis si Sorayang dahil sinabi na niyang umalis ito pero tapat naman ang sagot ni Dongpil na hindi niya kayang iwan ang kanyang Panginoon. Tinulungan ni Dongpil na makatayo si Sorayang at ipinangakong isasama niya ito palabas ng ligtas. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang gumalaw muli ang mga kawayan sa paligid, tila may isa pang panganib na parating. Kasabay ng pagyanig sa kanilang kinatatayuan lupa. Sabay silang lumingon sa likuran nila, puno ng pangamba ang kanilang mukha nang marinig ang paparating na ingay, napagtanto ni Sorayang na mas mabilis pa silang nakarating doon kaysa sa inaakala niya. Hindi sila nagkamali, isang malaking grupo ng mga snow leopard ang papalapit, at mas marami pa ito kaysa kanina, hindi makapaniwala si Sorayang na sinundan sila nito hanggang sa lugar na iyon. Agad na tinanong ni Sorayang si Dongpil kung gaano kalayo pa ang labasan, at sinabi nitong halos 2 kilometro pa ang layo nila. Nag-alala si Sorayang dahil sobrang layo nito para lang takbuhan, alam niyang siguradong maaabutan at mahahabol lang sila kung tatakbo sila. Nakaharap sila sa dumarating na mga halimaw, alam ni Sorayang na kailangan niyang tapusin ang laban na ito para makalaya, nag-alok si Dongpil na siya na lang ang magpapahuli at harang para makatakas ang kanyang Panginoon, ngunit tinawag lamang ito ni Sorayang.
Pamwesto silang magkatabi habang bumalot sa kanila ang pulang enerhiya mula kay Sorayang, tinigilan niya ang kahibangyan at sinabing sabay silang aalis, at pumayag naman si Dongpil. Seryoso ang mukha ni Sorayang, ipinaliwanag niya na kahit may maiwan man, hindi rin uobra ang dami ng kalaban para makatakas silang dalawa. Sabay-sabay na humalaklak at umungol ang mga snow leopard na may nagniningning na mga mata, handa ng sumugod. Buong tapang na sumugod si Sorayang habang lumiliwanag ang kanyang katawan, isinigaw niya na dalawa lang ang pagpipilian, papatayin nila ang lahat ng ito, o sila naman ang mawawala ng buhay. Tumalon si Sorayang at buong lakas na sinuntok ang isang snow leopard, matinding tama sa mukha ng halimaw dahilan upang matamba ito. Sa gitna ng laban, may namumuong luha sa gilid ng kanyang mata at may dugo sa kanyang mukha, bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan ang huling mga salita ng isang tao. Parang nakausap niya muli si Chun Haogen sa kanyang alaala, tinatanong nito kung alam ba niya ang tunay na kahulugan ng buhay, at ang sagot niya ay hindi niya alam. Mabilis niyang pinag-aatake ang mga halimaw habang inaalala na ang buong buhay niya ay naging kasangkapan lamang siya ng iba. Iyon nga ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang mabuhay at lumaban. Isa-isang pinatumba niya ang mga kalaban habang dumadaloy ang dugo, nangako siya sa sarili na magiging napakalakas niya hanggang sa walang sino man ang maglalakas loob na galawin at apihin siya. Lumilipad at lumulukso siya sa ere habang hiniwa-hiwalay ang mga umaatake. Sa oras na iyon, naramdaman niyang malaya na siyang mamumuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Bigla siyang nabigla nang may napaansing kakaiba sa kanyang likuran. Malakas na umungol ang isang snow leopard at nagawang tamaan siya ng malakas, napadaing si Sorayang sa sakit. Dahil sa lakas ng tama, napalipad siya ng napakalayo sa lupa. Malakas siyang bumangsak, at ramdam na ramdam niya ang sakit na dulot nito. Mabilis na sumugod ang halimaw kasabay ng pagpapalabas ng matatalim at nakakatakot na kuko ng snow leopard na handa ng humiwa at lumapa. Tinitigan siya ni Sorayang ng masama, galit na galit siya dahil sa parehong parte ng katawan siya tinatamaan at tinatagusan ng dugo, tinawag niya itong mga hayop na walang galang. Kumislap at umilo sa pulang enerhiya ang kanyang kamao, inisip niyang kailangan lang siguro nito ng isa pang malakas na suntok para matauhan. Nakatayo siya ng tuwid habang pinalilibutan ng matinding init at liwanag, buong puso niyang isinigaw na hindi siya mamamatay sa lugar na iyon. Kumagulgul at umatake muli ang dambuhalang snow leopard, ngunit handa at nakahanda na si Sorayang. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang teknik at nagpakawala ng isang napakalakas na pagsabog na explosive mountain blast. Sa lakas ng kanyang atake ay napalipad niya ang halimaw. Dahil sa kanyang malakas na atake ay nabibigla na lang ang halimaw sa nangyari. Idinidiin niya na hindi siya papayag na matapos ang lahat sa lugar na iyon. Kasabay ng matinding pinsala at pagkawasak dulot ng pagsabog, na puno ng usok at alikabok ang paligid. Bagamat nakatayo pa rin ang mga kawayan, may mga kumikinang na liwanag at partikulo na lumulutang sa hangin. Hingal na hingal si Sorayang pagkatapos niyang pinakawalan ang malakas na tiknek, habang pinalilibutan ng mga bangkay ng mga natal o ng snow leopard, agad na lumapit si Dongpil at nag-aalalang tinanong ang kalagayan ng kanyang Panginoon. Hirap na hirap huminga at gumalaw si Sorayang, inamin niyang hindi na siya halos makatayo ng maayos at nakiusap na baka kaya siyang buhati ni Dongpil sa likuran. Pawisan at mukhang nababahala si Dongpil, mahirap daw talaga iyon gawin sa kanilang kalagayan. Hindi makapaniwala at nagulat si Sorayang sa sagot nito. Biglang gumalaw ang lupa at may isang dambuhalang mukha ang lumitaw at gumapang papalapit sa kanila. Sa isang iglap, biglang may tumalon sa mga nakahandusay na mga bangkay. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Dongpil si Sorayang, sa kanilang harapan ay ang mga dambuhalang nilalang, ipinangako ni Dongpil sa sarili na gagawin niya ang lahat, kahit mapagod at mapahamak, basta makalabas lang ng ligtas si Sorayang. Isang nakakatakot na mukha ng snow leopard, mayroon itong tatlong mata na lahat ay nagniningning sa matinding puot at galit. Puno ng paghihirap at pawis ang mukha ni Sorayang, may dugo sa kanyang labi at ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang kalagayan. Samantala, makikita ang maliliit na paa ng Zoro na dahan-daang humahakbang sa lupa. Nagpatuloy ito sa paglalakad patungo sa kawayanen. Bumalik ang tagpo kay Sorayang na tila binabalikan ng masamang alaala. Ipinakita ang nakaraan kung saan siya ay pinutulan ng mga kamay ng Reyna. Kasabay nito ay ang pagsaksak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, inalala niya kung paano siya binigyan ng pagkakataong mabuhay muli matapos ang isang napakalupit na kamatayan. At sa huli ay pinugutan siyang ng ulo ng walang pag-aatubili. Nagniningning sa galit ang mga mata ni Sorayang, matibay ang kanyang desisyon na hindi niya hahayaang mauwi sa wala at mawala ng saysay ang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Sa kasalukuyan, hingal at nahihirapan na si Dongpil, agad niyang sinabi sa kanyang Panginoon na wala na silang oras at kailangan na nitong tumakas papunta sa direksyon kung saan siya galing.
Umuungol ng malakas ang dambuhalang snow leopard na may tatlong mata, tumutulo ang laway nito at tila handa ng sumugod. Biglang nagbago ang ekspresyon nito, nanlaki ang mga mata at kitang-kita ang matinding pagkabigla at takot. Sa halip na sumugod, umatras ito at nanginginig habang tumutunog na parang humihingi ng awa. Lumapit ang paningin sa maliliit na paa ng Zorro na dahan-daang humahakbang, tila may dalang kapangyarihan na kayang patahimikan ang lahat. Kumislap at umilo ng matindi ang mga mata ng maliit na Zorro, na naglabas ng makulay na liwanag na parang bahaghari. Dahil sa presensyang iyon, ang snow leopard at lahat ng iba pang nilalang sa paligid ay sabay-sabay na umatras. Nakatayo ang maliit na Zorro sa harap ni Sorayang at Dongpil, hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita. Gulat na gulat ang mukha ni Sorayang habang tinatanong kung bakit nandito ang Zorro at paano ito nakarating doon. Tinitigan ng ang mga halimaw at gamit ang mga matang kumikinang sa kulay rosas na enerhiya. Biglang kumulog at bumagsak ang isang matinding kidlat mula sa langit. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumulusok mula sa lupa at bumalot sa buong paligid. Matapos ang kaguluhan, makikita ang dalawang inosenteng kuneho na payapa lamang nakaupo sa damuhan, tila walang nangyari. Malaya ring lumilipad ang mga ibon sa kalangitan, senyales na panatag na muli ang kapaligiran. Dahan-daang dinidilaan ng Zorro ang mukha ni Sorayang, tila pilit itong ginigising mula sa pagkawala ng malay. Nakahiga si Sorayang habang ang maliit na Zorro ay komportableng pinagpatuloy na dinidilaan ng Zorro ang kanyang mukha. Nakahandusay din si Dongpil sa tabi niya, parehong pagod na pagod at halos wala ng lakas matapos ang matinding laban. Dumilat si Sorayang at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang kanyang diwa. Bigla siyang sinalubong ng Zorro sa kanyang paggising. Pili-pilit niyang umupo habang naguguluhan pa rin siya at tinanong kung ano ang nangyari at kung namatay na naman ba siya at napunta sa ibang lugar. Nakaupo si Sorayang at hinahawakan ang kanyang tagiliran dahil sa sakit, na pagtanto niyang buhay pa siya dahil ramdam niya ang hapdi ng bawat galaw, tinanong niya ang maliit na Zorro kung may ginawa ba ito para iligtas siya. Tinitigan niya ito at may halong pagtatakang itinanong kung ano at sino nga ba ito. Bigla itong tumalon at dumapo mismo sa tiyan niya, dahilan upang magulat at mapadaing siya. Dahil sa gulat, akala niya ay kakainin at susungaban siya nito kaya napasigaw siya sa takot. Ngunit nakatayo lang ito sa kanyang harapan at tila nakikipag-usap din at nagpapalabas ng tunog. Humarap siya kay Dongpil na walang malay at tinawag ito upang tulungan siya sa sitwasyon. Sumigaw siya ng malakas at inutusan niya si Dongpil na bumangon at gumawa ng paraan kahit anuman iyon. Lumipat ang tagpo, ang isang napakalawak at marangyang lungsod ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa loob ng isang marangyang bulwagan, nakayuko ang dalawang matandang lalaki habang binibigkas ang pararangalan para sa kanilang pinuno. Tubos ang kanilang paggalang at takot sa kanilang mga kilos habang nananatili silang nakayuko. Isang marangyang bulwagan ang Namasdan, na may mahabang carpet at linya ng mga taong nakayuko sa magkabilang gilid, sa dulo ay may isang marangel na trono, sabay-sabay silang nagsalita at nagpahayag ng labis na pasasalamat at tuwa sa biyayang natanggap. Nakayuko ng may lubos na paggalang ang isang babaeng kasama ang dalawang lalaki sa kanyang tabi. At ang mga lalaking disciple ay yuko rin ng may paggalang. Hindi nang pahuli ang mga babaeng disciple sa pagbigay galang. Sa pinakatuktok at sentro ng atensyon, nakaupo ng marangal ang Demon Lord, siya ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan. Sa kanyang mukha ay seryoso, malamig, at tila binabasa ang bawat galaw ng mga nasa ibaba niya. Nagniningning ang mga ilaw at lampara sa loob na nagbibigay ng solemna at mabigat na atmosfera sa buong lugar. Habang may nagbubuhos ng inumin, nagsimula na ang pag-uulat, binanggit ni Mudam ang tungkol sa budget para sa darating na Mara Festival. Tinukoy niya na ang inaasahang gastos ay aabot sa halagang 57,000 niyang. At sinabi niyang mas malaki ito ng 12,000 niyang kumpara sa nagastos noong nakaraang taon. Nakaupo ang Demon Lord sa kanyang trono habang may hawak na mangkok at humihigop ng inumin, binanggit ni Mudam na dahil naka-duty ang Special Strike Forces, inaasahan na mas kaunti ang dadalo sa okasyon. Tumayo si Mudam yan sa gitna at itinaas ang kamay bilang pagpapaliwanag, sinabi niyang nakapagtataka kung bakit tumaas pa rin ang gastos gayong mas kaunti naman ang bisita. Tinitigan siya ni Mudam at hiniling na magbigay ng maayos na paliwanag, tinatawag ito sa kanyang posisyon bilang Internal Enlightenment Facility Master. Humarap ang Internal Enlightenment Facility Master at nagpakilalang siya na ang magpapaliwanag. Ipinaliwanag ni So Yonsim na 4 sa 7 angka ng Demon Cult ang dadalo, kung saan ang Demon Sword Family ang pangunahing panauhin, binigyang diin niya na ang mga angka na ito ang naging sandigan at tagapagtanggol ng kulto sa loob ng daan-daang taon. Seryoso ang kanyang mukha habang sinasabing nararapat lamang na ipakita ang dangal at kabutihang loob ng organisasyon sa pamamagitan ng angkop na pagkilala at gantimpala.
Ayon pa rito, ang kasaysayan ang patunay ng kanilang lakas at mananatili sila ng matibay magpakailanman. Idinagdag niya na ang mga dadalo ay pagkakalooban ng espesyal na alak na mismong Demon Lord ang gagawa. Hindi sumang-ayon si Mudamyan, mariin niyang sinabi na ang tunay na dignidad at kabutihang loob ay makikita sa pamumuno ng Demon Lord, hindi sa dami ng ginagastos. Lumingon siya kay So Yeon-sim at mahigpit na nag-utos na bawasan ang nakal ang budget. Mapagkumbabang tinanggap at inamin ni So Yeon-sim ang kanyang pagkukulang, humingi siya ng paumanhin at nangakong magsusumit ng bagong plano bago magtanghali kinabukasan. Matapos ang usapan, tahimik na bumalik sa kanyang pwesto si So Yeon-sim kasama ang iba pang mga miyembro na nakayuko. Nakatayo si Mudamyan sa tabi ng trono at ipinaalam na tapos na ang mga ulat mula sa mga pinuno sa loob at labas ng organisasyon. Pinuri naman siya ng Demon Lord at sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Habang patuloy na humihigop ng inumin, itinanong ng Demon Lord kung nagsasanay pa rin ba ang unang disciple. Sumagot si Mudamyan na hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang binata mula sa Third Guardian Demon Hall. Tumango lamang ang Demon Lord at tila may malalim na iniisip. Inilipat niya ang kanyang tingin sa isa. Dahan-dahan humakbang ang pangalawang disciple. Sumagot ito ng may paggalang, ipinakilala siya bilang si Guan Pyong, ang ikalawang Young Lord ng Heavenly Demon Divine Cult. Tinanong siya ng Demon Lord kung balak ba nitong bumalik ulit sa pagsasanay. Buong kumpiyansa at dangal na sumagot si Guan Pyong, para sa kanya, ang martial arts ay hindi na lamang pagsasanay kundi bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sinabi niyang wala nang saysay para sa kanya ang magkulong sa pagsasanay hanggat hindi pa dumarating ang panahon na kailangan niyang sumabak muli sa mas matinding pagbabago. Hindi maiwasang magbulungan ang mga nasa paligid, namangha sila sa tapang ni Guan Pyong dahil sa lakas ng loob nitong magsalita ng ganoon kaharap pa mismo ang kanilang pinuno. Nanatiling walang emosyon ang mukha ng Demon Lord habang nakikinig at tinititigan si Guan Pyong. Sa halip na pag-alitan, sinang-ayunan pa ito ng Demon Lord, sinabi niyang hindi na kailangan ng pagtuturo sa taong alam na ang tunay na kalagayan at kakayahan niya, pinahintulutan niya itong gawin ang anumang naisin. Lalong namangha ang mga nakikinig, alam nilang kilala ang Demon Lord bilang napakahigpit at strikto pagdating sa martial arts. Para sa kanila, ang sagot na iyon ay maituturing na pinakamataas na uri ng papuri. Inamin din nilang bukod sa panganay na nasa seklusyon, si Guan Pyong na marahil ang pinakamalakas at pinakamagaling sa lahat. Magalang na nagpasalamat si Guan Pyong sa pahintulot at pagkilala na natanggap niya. Lumipat ang atensyon ng Demon Lord at tinawag ang susunod, ang ikaapat. Dahan-dahan humakbang si Yeomon at agad na sumagot. Tinitigan siya ng Demon Lord at napaansing may pagbabago, sinabi nitong iba na ang dating at aura niya kumpara noong mga nakaraang araw, palatandaan na nagsumikap talaga ito. Mapagkumbabang yumuko ang ikaapat na Young Lord at taos-pusong nagpasalamat sa papuri ng Demon Lord. Seryoso at may halong pag-aalala ang mukha ng ikaapat na Young Lord, inamin niya na pakiramdam niya ay huli na ang lahat para sa kanya. Tinitigan siya ng Demon Lord at nagbigay ng payo, sinabi nito na kung nais niyang malampasan ang iba, kailangan niyang ibuhos ang buong sarili sa pagsasanay ng higit pa sa inaasahan, ngunit kahit ganoon man, mahirap pa ring maabot ang tunay na kadakilaan. Mapagkumbabang tinanggap niya ang salita at nangakong isasaalang-alang ito. Matindi at matalim ang tingin ng Demon Lord habang inuulit ang utos na ibuhos ang buong puso at dedikasyon. Sa kanyang isipan, tila sanay na ang ikaapat sa mga ganitong salita, alam niyang hindi martial arts ang kanyang focus ngayon, kundi ang pagpapalawak ng kanyang impluensya at lakas ng mga taga-suporta. Lumapit ang susunod na miyembro, tinawag siya ng Demon Lord bilang ang ikalima at sumagot naman ito ng may paggalang. Humakbang si Ju Soyeon sa gitna ng bulwagan na puno ng tiwala sa sarili at husay. Ipinakilala siya bilang si Ju Soyeon, ang ikalimang Young Lady ng Heavenly Demon Divine Cult. Iba ang naging reaksyon ng Demon Lord sa kanya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi at binigkas lamang ang salitang napakahusay. Ipinaliwanag ng Demon Lord na may hangganan lang ang maitutulong ng kasalukuyan niyang kakayahan upang mapaganda pa ang kanyang talento. Inutusan niya itong sumama sa Elder Court Master pagkatapos ng pulong para sa karagdagang pagsasanay at gabay na agad na ikinagulat ni Yeomon at Guan Pyong sa kanilang narinig. Mula sa kanyang trono, inalok ng Demon Lord ang isang napakalaking pribilehiyo, sinabi nitong maaari siyang pumili ng isa mula sa 10 Great Demonic Arts na pag-aaralan. Labis na natuwa at nagpasalamat si Ju Soyeon, ipinangako niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang kabutihang ipinakita sa kanya. Ngunit habang nakatingin, nagtaka si Yeomon, napansin niyang labis ang naging papuri ng Demon Lord kay Ju Soyeon kaya napaisip siya kung kailangan na bang baguhin ang kanyang mga plano. Bumalik ang usapan sa susunod na miyembro, itinanong ng Demon Lord kung kailan darating ang pang-anim, at sinabi ni Mudam na kasama ito ng Patriarch para sa festival, pagkatapos ay lumingon ang Demon Lord sa bunso at napaansing mukhang masakitin ito. Nanginginig at takot na humingi ng paumanhin si Cheomin, ang ikapitong Young Lady.
Seryoso at mabigat ang tinig ng Demon Lord habang ipinapaalala na ang kulto ay hindi lugar para sa mga batang pasayaw. Mahigpit ang hawak ng dalaga sa sarili habang dinidiin ng Demon Lord na kung malakas lang sana siya, hindi siya mapapahamak at mapapagod ng ganoon. Tahimik lamang na nakamasid ang iba pang mga kapatid sa nangyayari. Tinanggap Cheyomi ng sermon at nangakong magsisikap palalo. Habang nagbubuhos ng inumin, isang nakakakilabot na tanong ang binitawan ng Demon Lord, takot ba siyang mamatay? Napaluha at takot sa mga mata ni Cheyomin habang nanginginig siyang sumagot na hindi siya takot mamatay. Seryoso ang mukha ng Demon Lord habang ipinapaalala na hindi niya kailanman itinuro sa kanila ang magpahinga at maging tamad. Tinitigan niya ang lahat at sinabing kung tunay na nagnanais sila ng kapangyarihan. Dapat nilang basagin ang kanilang mga limitasyon at huwag ikulong ang sarili sa kung ano lang ang kaya nila ngayon. Seryosong nakatingin ang una, ika-4, at ika-5 habang ang si Cheyomin ay naiiyak pa rin. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinanong kung naintindihan ba nila ang kanyang ibig sabihin. Ibinaba niya ang kanyang alak at tinawag ang susunod, ang ika-3. Seryoso at malamig ang kanyang tingin habang sinasabing huli na ito sa pagdating. Dahilan dito, inutusan niyang buksan ang malaking pinto at papasukin ito. Sa liwanag na nagmumula sa labas, pumasok si Sorayang kasama ang mga gwardya, malakas na ipinahayag ng bantay na dumating na ang ika-3 Young Lord. Dahan-dahan ngunit may bigat ang bawat hakbang ni Sorayang habang pumapasok sa loob ng marangyang bulwagan. Mahigpit na nakakapit ang kamay ni Sorayang sa kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Cheyomin at ng kanyang kapatid, hindi makapaniwala ang dalaga, habang bulong naman ng iba na kahit gumaling man daw ito, nabalitaan nilang nawala na raw ang lakas at galing nito sa pakikipaglaban. Lalong namangha si Nagwanpyong at ang ika-4 na Young Lord, nagtaka sila kung paano nakalabas agad ni Sorayang mula sa solitary bamboo grove kung saan ito nakakulong. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng bulwagan, magalang siyang bumati sa Demon Lord. Tinitigan siya ng Demon Lord ng walang emosyon, tila sinusuri ang bawat galaw at aura nito. Ngunit sa halip na manatiling seryoso, may bahagyang ngiti sa labi ni Sorayang habang sinabing matagal na panahon na rin mula noong huli silang magkita.